Okay guys, quick update lang sa ating solar installation, no? So actually hindi pa to totally tapos dahil yung buhos ng ating mga poste hindi pa nagagawa. Pero dahil pabalik na ako bukas, yung kapatid ko na lang yung magtutuloy yan. Pero at least naisampa na natin yung mga panel. Linis na lang ito. So ayan. So basically ang naging problem ko dito kasi ang plan natin is ground mount. Ang nakuha natin is aluminum railings. So di ko alam, malambot pala. So pag gumahangin medyo gumagalaw. So yun yung hindi natin nagustuhan. Siguro kung uulitin ko to, baka 2x1 na tubular na lang yung kinuha ko and then dinamihan ko na lang dahil medyo napagastos ako sa aluminum railing pero malambot. Yan. So yung ginawa namin, nag-additional kami ng isang 2x1 dyan sa gitna. Ayan. Okay. So ayan, ang purpose nito is parang solar shed para dahan na rin ng motor siguro sa ilalim. So ayan, hindi pa siya nalilinis. May mga hindi pa natin naaayos. Okay. So siguro bukas babalik akong Manila and yung finishing na lang nito, pagpapaganda sa kapatid ko na lang. Ayan. So ito 10 pieces na 510 watts. Sunket brand. So far so good, okay naman. Hindi ko lang nakikita pa yung maximum na harvest nito, no? Nasa 3 kilowatt pa lang nakikita ko. Supposedly nasa 5,100 to. Pero dahil makulimlim ngayon, may araw naman pero makulimlim, maulap. And yung load kasi natin medyo maliit, yung battery. Bagong-bago lang din, so sinet ko yung maximum charging current tsaka discharge current ng 50 ampere. So supposedly nasa 100 ampere. So ayun, hindi pa natin siya na isa-set ng yung full capacity dahil bago. So binabaan lang natin yung max charging at saka discharging current. So nagpost na lang ako ng 4 inches na GI pipe. Tapos yung ipang bakal 2x3 na tubular. And then railing na yung parang purlins niya. Okay. So that's for the solar panel. So dito tayo sa may inverter. So yung location kasi ng inverter namin is nasa labas and yung bahay walang bakod, no? So may mga bata na minsan nagpupunta and nagkamali din ako ng mounting. I-mount ko siya, sobrang baba. Okay, so ayan. So ang harvest natin ngayon is nasa 2.08 kilowatt. Ang load ko is nasa 140 watts. Isang ref lang yan, tsaka isang ilaw. Babahay lang. So ganito yung setup natin. Naka ATS yan ngayon. Ayan. So ito yung DC breaker natin. So dalawang string, so dalawang DC breaker 20 ampere. Tapos yung DC SPD natin dalawa din. So naka-connect siya in parallel. So ito yan, DC, and then yung ground diretso sa grounding rod. So yung battery natin, so isang 120 Ah na Higi 120, sorry. Yan. So one solar brand. So ayan. Meron siyang 125 ampere na breaker. Tapos yung ginamit natin na wire is number 2 AWG.
And yung cut-off breaker natin dito, supposedly dapat 125 to, kaso naubusan tayo ng stock. So 160 yung ating nakuha. So okay lang siya dahil may breaker ka naman na isa dito na 125. So ginagamit na lang to as cut-off breaker. And sa ating inverter, buksan lang natin. Yan. So 6 kilowatt day on-grid off-grid inverter. So ito yung port natin ng battery, negative and then positive. Tapos ito yung sa load natin, load port. Or ito yung output ng ating inverter, which is ang maximum neto is saan nga ba? Ayan, yun yung specs. Pero nasa 28 if i-complete. So parang 6,000 watts all over divided by 230. So makukuha mo yung parang 28. Okay. Tapos ito yung communication port. And then ito yung sa tawag nito sa ating CT sensor. Ito nakakonect siya dun sa main supply natin from Ifelco. So nakaklamp siya dun sa may line side. Okay. So ito yung mga galing sa PV natin, galing dito, galing sa DC breaker. So labas niyan, akit siya dito. So ayan. And ito pala, ito yung galing sa grid. So galing Ifelco to, galing supply. So in case na kulang yung output ng ating battery or yung solar panel, dito siya kumukuha. Ayan. So basically yun lang naman. Ito naman is plug and play, may konting setting lang, so hindi naman siya ganun kahirap. Okay. So check natin yung ating inverter. So sa ngayon, papalitan ko yung breaker na nagsusupply sa AC. So enough ko muna yung ating main supply. Pero ang harvest kasi natin is nasa 198. 1.98 kilowatt. So sapat naman siya para sa load natin na 140 watts. So ayun, 140 watts sa load, the rest napupunta sa battery, china-charge niya yung battery natin. So kanina pala around 9 AM, nasa 30% lang yan. So after almost 2 hours, nasa 80% na siya, so mabilis lang. Ayan, maliit lang kasi yung battery natin. Nasa 120 AH lang tong battery. So yun. So sige, check natin yung, ayan, close natin ito. Tira.